Magandang umaga po mga karakitero at karakitera. Ito po muli ang inyong rakiterong pulis, Police Lieutenant Frere Bristol Tenorio. Ngayong episode po, ipapakita ko po sa inyo kung paano kumita ng mabilisan. Ang kailangan nyo lang pong gawin, tulad ng papakita ko sa inyo, ay humanap ng mura at magandang sasakyan na mabilis ipagawa or umaandar at wala ipapagawa pero mura nyo makukuha. Hindi nyo kailangan habulin ang value niya o kumita ng malaking malaki. Mas maganda ang 10 pisong hawak mo na kaysa sa 1,000 bukas pa. Kaya po ang tawag dito ay fast break. Mabilisan po. Bibili kayo ng sasakyan na mura at ibebenta nyo ng mabilisan sa may kaunting kita. Shout out nga po pala sa dating may-ari na sasakyan na ipifeature natin sa ating episode 5 na si Paul Mangundayaw ng Nagcarlan, Laguna. So nabili po natin ng mura ang kanyang sasakyan. Panoodin nyo po ang episode 5. Ito na po siya. Magandang hapon po muli mga karakitero at rakitera. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang racket ko na buy and sell. Nakakuha po tayo ngayon ng Mitsubishi G4 Mirage. Ito po yung nakuha natin na Mitsubishi Mirage. Hindi po siya umaandar. Nakatambak lang po siya. Kasi meron siyang diferensya. Ngayon po, ang ginawa natin, binili po natin sa murang halaga, ibinigay po siya sa atin ng 200,000 pesos. Pero, ang kondisyon po nun, ipapagawa po muna. 70-30 ang bayaran. Nagbigay po ako ng 140, hulugan ang 60,000. Ito po ang aking Tatay Larry. Tay Larry, tingnan. Yan. Yan po ang aking mekaniko. Batang bata. At siguradong garantisabog. Hindi po, garantisado po na maganda ang pagkakagawa. Located po ang Larinel Auto Repair Shop dito po sa Rosal Street. Tapat po ng Wilcon, San Pablo. Tay Larry, ngiti ka nga sa camera, tay. Yun! Magandang hapon po muli mga karakitero, karakitera. Ngayon po is nag-test drive po tayo ng ipinagawa po nating sasakyan kay Tatay Larry La Rosa. Ang maganda po doon, sa paggawaan na yun, mura, quality. So umabot po ang pagpapagawa natin ng 18,000 pesos kasi binilhan po ng bagong baterya at pinalitan po ng clutch disc. Kaya po pala hindi siya umaandar, ubos na po yung clutch disc niya. So gumastos po tayo ng 18,000 pesos, tapos nag-down po tayo ng 140, naglabas po tayo ng 158,000 pesos. Kasi yung 60,000 po, hulugan pa po yun, mapapaikot nyo pa po yung pera. So kaysa matambak yung sasakyan, kunin nyo na po. Hindi naman po kayo, talutan nyo po. O, napakakinis. Magandang maganda pa po. Mape-presyon pa po natin to hanggang 300. Pagka tapos nyo pong testingin at maayos naman ang takbo, maayos ang pagkakagawa, nagbayaran na kayo, pwede nyo na po itong i-post sa Facebook. Dapat pagka magbebenta kayo ng sasakyan, yung hindi kayo mapapahiya. Wag kayong magbebenta ng hindi magandang gamit o sinasabi na manloloko. Bakit? Babalik ko sa inyo yan. Makapanloko kayo ng piso, babalik sa inyo, mawawalan kayo ng 10 piso. Ngayon mga karakitero at karakitera, pagkatapos nyong ipagawa yung unit na nakuha nyo, iuwi nyo muna. Bakit? Bago nyo ibenta, kunin nyo yung mga pwede nyong pakinabangan.
Halimbawa, ito. Kunin natin yung cover ng cambio. Taran! Cover ng handbrake. Siyempre, cover ng manubela. Tapos, cover ng dashboard. Basta kung anong pwede nyo pakinabangan. Kasi, pwede nyo yan ibenta sa ibang halaga. Huwag nyo kakalimutan ang mga floor mat. Ang air freshener. At ang mga pinaka-importanteng bagay. At syempre may presyo din siya. Early warning device, toolbox, at ang jack. Hoy, munti kang pang makalimutan ang charger. Pag natapos nyo na pong linisin, nakuha nyo na lahat ng pwede nyo pakinabangan at ibenta sa ibang presyo, saka nyo lang po dadalhin sa buyer ang inyong unit. Meron na po tayong prospect buyer. Na-contact po natin siya through Facebook. Ngayon tinawagan po niya tayo. Tumawad po siya ng 275,000 pesos. So ang puhunan natin is 218. Hindi na masama yun. Yung po yung tinatawag na fast break. Pwede kang kumita ng mas malaki. Pero, syempre, mas mahalaga ang 10 pisong hawak mo na kaysa sa 100 bukas pa. Eto, pag binayadan, kita ka na agad ng 52,000. What? Diba? At saka kung ibebenta pa rin nila, kung buy and sell sila, nakatulong ka pa. So sulit yung ibebenta mo na quality ang mabibili nilang gamit. Tapos pwede nilang gamitin, pwede nilang ibenta, nakatulong ka na, kumita ka pa, di ba? Mga karakitera at karakitera, ito na po ang ating suspect. Hindi, prospect buyer. Prospect buyer po yan, hindi suspect. Prospect buyer po ng ating G4. Pasok ka. Pasukin mo. Wala yung bangga. Ayan. Siguradong matutuwa ang buyer at hindi mapapahamak. Yan, test drive na po nila mga karakitero at karakitera. Pero ito yung kapalit pag hindi nila binalik. Diba? Ay, ito. Ayan. Pag yun hindi bumalik, lagot ka. Ayan po, ini-inspect nilang mabuti. Siyempre hindi naman po kami magkakilala. Sisiguraduhin nila na maayos yung bibili nila. Kaya yun na sinasabi ko sa inyo, ang binebenta nyo magre-reflect sa inyo. Kaya dapat quality ang ibebenta nyo kasi quality kayo. Mga karakitero at karakitero, ng 52,000 pesos. Sa kadahilanan po na napagtapusan na deal ay 272,000 lamang po.
Pero yung 2,000 ay ibinigay po natin sa agent o yung nag-post sa Facebook. Kasi yung post nyo po, kapag i-share po yun ng ibang tao at yung ibang tao ang nakapag-deal o nakalusot, dapat po ay meron kayong mutual respect do sa tao. Bibigyan nyo siya kahit kaunti. Shout out din po kay Mr. Cortez na nag-repost at nag-deal ng ating tingkotse. So ang susunod po nating episode, ipapakita ko naman po sa inyo at isa pang pwede nyong maging problema sa pag-racket. At ito ay tungkol sa palabra de honor at sa pagpipilit ng mali. Hindi po kasi pwede na meron kayong kasunduan pero labag ito sa batas. Hindi po pwedeng ipilit yon. Matutunghayan nyo po sa susunod na episode. Muli po, maraming salamat po sa pag